maranasan sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Kayo po ba ay merong katanungan at nais niyong masumpungan ang tugon ng banal na kasulatan? Ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Brother Johnson Amican. Pastor Bjorn Capiendo, samahan niyo po kaming muli dito sa programang Katotohanan. At katulad po ng dati, siyempre, ang programang ito ay maglilingkod sa pagitan po ng pagsagot sa mga tanong na itatawag at ipinapadala po sa atin. At kami po ay nandito upang magbigay ng linaw sa mga tao na mga nagsusuri, humihingi ng kaalaman kung ano po yung ibig sabihin ng mga talata na kanila pong nababasa sa banal na kasulatan. At siyempre katulad ng dati, priority ho natin yung mga live na tawag. Nakikita po ninyo ang inyong, sa inyong mga TV screen, ang ating mga numero na pwede nyong tawagan. Samantala yung nanonood po sa YouTube at saka sa Facebook ay pwede po ninyong i-comment sa comment section ang inyong mga tanong. At yan po ay pilit po namin, sisikapin namin ng paglingkuran. At tayo po muna ay bumati ng ilang mga taga-subaybay po natin. Pastor. Brother Johnson, nais po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay sa TV, sa radyo o saan man po kayo nanonood, ano man pong gamit ninyo mga kaibigan at mga kapatid sa sandali pong ito. Tanggapin po ninyo ang amin pong pagbati. Madatnan po kayo ng programang ito na nasa maayos at mabuting kalalagayan. Akin pong binabati ang akin pong distritong pinaglilingkuran, ang General Trias District 2. Ayan. Maligayang panonood po sa inyo. Alam kong may mga kapatiran po tayo sa distrito na nanonood at nagbabahagi ng atin pong programa. At ganoon din, binabati ho natin ng isang maligayang panonood sina Sister Susan Garolacan, Sister Donata Thompson, at ganoon din si Sister Jobs Medina de la Torre at ang kanya pong husband na si Brother Wilson. At ang akin pong mga kaibigan na mga pastor, ayan, Pastor Roel Eda, Pastor Edel Orlana, ganoon din si Pastor Michael Rimundo, at ganoon din ang aking kaibigang pastor na dyan po sa Apayao, ayan, si Pastor Lito Wigan, ayan. Nais din nating batiin ng isang maligayang panonood si Sister Che Inigo dyan po sa Alicia Isabela. At syempre, nais din nating batiin ng isang maligayang panonood si Sister Jessa Masbate. Ayan, nanonood po siya sa telebisyon. Ayan. At ganoon din ang mga bago nating mga kapatiran, Brother Johnson. Si dyan sa Baguio, si Baguio City, si kapatid na Jap Sink. Ayan. At ang kanya pong buong pamilya, sila daw po ay nanonood, buong pamilya po nila ay nanonood dito po sa Hope Channel Philippines na kung saan ay ito yung ginamit ng Panginoon para maparating sa kanila ang mga aral na nagmumula sa banal na kasulatan. So nagagalak po kami na kayo po ay makasama sa iglesia at sama-sama po tayong maglingkod at pumuri sa atin pong Diyos na tumawag po sa atin. Ayan. Okay, at akin lang i-shout out, Pastor, itong mga nakatutok na po sa atin dito sa Facebook. Binabati ko po si kapatid na Edie Aguilar, si Brother Kint Surich, Brother Rinaldo Sipida, Brother Fred Lucinicio, at itong isang kabataang born again na masigasig na nanonood lagi sa atin, si Brother Romuel Bartulata. Meron agad siyang tanong dito. At gan si Brother Brother Jassel Nubal ay binabati natin, at si Brother Boyet Silis Raso. So, thank you po sa inyong panunood. Pwede niyo pong i-share itong ating program ngayon. So, ngayon ho, mga kapatid,
Ang ating pong unang tatalakayin ay naipangako po namin ito noong nakaraang live natin sapagkat nabitin po tayo doon sa katanungan tungkol sa mayaman at si Lazaro. So, nabanggit ho natin, bago tayo nagtapos, na i-discuss natin ngayon, samantalang wala pa pong tumatawag sa atin, mga kapatid. Kaya maganda po na ating itong pag-usapan, Pastor, dahil nga naging controversial kasi ito kung ano po ba talaga ito, talinghaga or totoo ang sinasabi ng kwento tungkol sa mayaman at itong si Lazarus, Pastor. Yan, sige. Actually, Brother Johnson, ito'y continuation na ng kasagutan natin nung nakaraan. Tama. Nung nakaraan ay pinatunayan natin na isa itong parable. Yun. Ayan, isa itong parable na meron pong leksyon. Gaya nga ng sinabi ng isang manunulat, ang sabi po niya, ito raw po ay parabolic fable. Ayan. Kasi yung kwento na ito ay sikat nung kapanahunan ng atin pong Panginoong Jesucristo. So ginamit niya yung kwento na yon na bilang illustration upang magdala ng leksyon. Yan. Ayan. Ng mahalagang mensahe. Mahalagang mensahe. Okay. Ngayon So, po, saan muna natin mababasa yun para sa mga bagong baka hindi nakapanood? Oo, iba? ito po ay nasa Lucas Kapitulo 16. Ang talata po ay 19 hanggang 26. So, bilang pagpapatuloy, Brother Johnson, ay nais po nating sabihin na itong parable ng the rich man and Lazarus ay konektado ito, Brother Johnson, doon sa mga naunang mga talata. Okay? Na pinag-uusapan po doon sa aklat po ng Lucas Kapitulo 16. For example, nandyan po yung binabanggit sa 16 verse 14 ng aklat po ng Lucas. Pansinin natin mga kaibigan at mga kapatid. 16 verse 14. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. 16:14. Yan. At ang mga Parisiyo na pawang maibigin sa salapi ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinutuya nila. So, pansinin mo maibigin sa salapi daw yung mga taong ito. Ngayon, dito naman sa ang connection nito dito sa the rich man and Lazarus ay nandito po ito sa may verse 19. Okay, ang sabi po diyan, sabi po diyan sa verse 19, meron ng isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Ayan. Kabuti na mo kung paano siya i-describe, Brother Johnson, no? May kayamanan ang taong ito. In fact, yung mga suot nga niya, yung kulay ng suot niya, Brother Johnson, ito'y kulay ng may kakayahan sa buhay na ginagamit sa banal na kasulatan. Pangalawang bagay na nais nating ipapansin dito ay yung paggamit po niya ng poor decision, may kinalaman po sa kanyang possession. Yeah. Okay. Yan din po ay binabanggit din sa Lucas 16, 9 hanggang 13. Para lang ibigay natin yung mga preceding text. Para makita natin yung text. Ano? Verse 9, atras tayo sa talatang 9. Sabi po dyan, sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Talatang 10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay
na kayamanan. Talatang 12, at kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? 13, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niyang isa at iibigin ang ikalawa. O di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So nakita natin dito, Brother Johnson, yung paggamit naman ng possession sa maling kapamaraanan. Yan. Okay, meron silang ari-arian pero hindi nila nagamit ng tama. Ngayon, makikita rin natin ito dito sa kwento, sa parable na ito. Pansinin po ninyo, sa versikulo 20, ayan. Punta tayo sa verse 20, mga At 21. kapatid. Kasi ni-establish natin yung background para mas madali po nating maintindihan. Punta tayo sa talatang 20, mga kapatid. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay nilalagay sa kanyang pintuan. Sa susunod na talata. Sa sunod na talata, at naghahangad na mapakain ng mga mumos na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Napansin mo, Brother Johnson? Sa kwentong ito, yung nangangailangan nandoon sa gate nung mayaman. Oo nga. Pero hindi man lang niya napansin. Hindi ayaw talaga siguro pansinin. Oo, Brother Johnson, nasabi mo yan. Malaki yung posibilidad niyan kasi kilala niya ito by name. Oo nga. Oh, binanggit niya. Pinangalanan eh. Pinangalanan niya. So, pero hindi niya pinapansin. May kakayanan siya. Maraming ganyan yun at. May kakayanan siyang tumulong, pero hindi siya pinansin. May possession siya, pero hindi niya ginamit ng tama. Yun. Okay. Pangatlo. Sige. Pansinin po ninyo dyan sa Lucas 16 hanggang 18. Sa 16. Verse 16, same chapter. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. 17. Ngunit lubhang magaan pa ang mga walang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. 18. Ang bawat lalaki na inihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalun niya, at ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalun niya. So, pansinin dito, Brother Johnson, ang next nating ipapansin dito ay yung validity ng law and the prophets. Iyan, kasi binanggit doon. Oo, kasi binanggit dyan. At papansinin niyo sa verse 31, okay? 16 verse 31, parte ito ng parable. Okay? Nasa dulo. Conclusion na ito. No? Verse 31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin naman mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon pa sa mga patay. So napansin mo, Brother Johnson, yung tatlong bagay na binabanggit dito sa parabola ito na nandoon sa surrounding text niya. Yan, okay? kapalibot sa kanya. Oo. So sinasabi natin dito na yung parable na ito ay konektado doon sa mga naunang binanggit dito sa Lucas 16 chapter 16. Unang-una, dapat ay hindi tayo maibigan sa salapi. Pangalawa, kung meron man tayong kayamanan, ay gamitin natin ito ng tama. At pangatlo, yung validity ng banal na kasulatan. Banal na kasulatan. Okay, banal na kasulatan. Yung Old Testament. Yung Old Testament, yung Law and the Prophet sa kapanahunan. Una yun. So ito po ay mga mahalagang leksyon na dapat nating mabaon o taglayin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa kasaysayang ito. Kasi kung titingnan po natin, mga kapatid, kung bakit natin nasasabi at nabibigyan ng pansin ito, kasi ang
nangyari na overlook po nila yung mahalagang puntos doon at ang nabibigyan lang emphasis ay di totoo nga na may kaluluwa o kaya may tinatawag na life after death. May buhay pa. May pagkatapos mong matay, hindi pala patay, buhay pala. Ganon. Pero kung mapapansin po ninyo, ang isang bagay na nakita ko dito, Pastor, is yung request nung mayaman. At ang sabi ng mayaman ay utusan si Lazarus na umuwi muna. At kasi hindi pa pwede na ang request niya doon sa verse 24. Ang sabi niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo, verse 24, si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at panamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa maalab na ito. Tapos sumagot ang ating Panginoon, verse 25, pakilagay sa screen. Datapat si Abraham, sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro na sa gayon din paraan ay masasamang bagay, datapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Tapos ang request uli daw sa verse 26 ay sabi po, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na kalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang maging maibig na tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Ano ang mensahe nito, Pastor? Kung papansinin mo, Brother Johnson, ito nga against nga sa katuruan na may kakayahan pang maligtas yung after ng kamatayan, mabago ang Oo. Mabago yung kanyang destination. May mga ganyang turo ngayon Kaya nga raw si Kristo nangaral pa sa mga bilangguan. ng mga patay. Mga patay na nandun sa bilangguan, Spiritong nasa bilangguan. Pero maliwanag dito. Hindi pwede wala. Wala na. May pagitan wala nang. May bangin. Kaya kung susundan natin yung argumento nila, hindi rin papabor ito sa kanila, Brother Johnson. Ay di mali pala, Pastor, yung mula sa purgatorio, pwedeng step by step. Kung cash, mabilis. Pagka installment, mabagal. Pero makakatawid sa bangin. Mas lalong hindi sinusuportahan yun ng banal na kasulatan, Brother Johnson. Yan. Ano ngayon ang sagot ni Abraham? Sabi po dito, hindi na ubusan ng request Verse 27, at sinabi niya, ipinangamanhin ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Verse 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanya'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. 29, ito sagot ni Abraham. Natapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Sabi ng iba, kita mo? Si Moises, buhay din may kaluluwa din Pwede rin palang pumunta, sabi ng mayaman Anong ibig sabihin kayo nito, Pastor? Kaya nga, hindi rin katuruan ng banal na kasulatan, Brother Johnson, na yung patay ay may kaya pang gawin. Bakit? Nang sabi, hindi maaari diba, Brother Johnson? So, sinong kumakatawan doon sa... ito yung sagot ng Panginoon pala. Ang sagot ng Panginoon ay... yun, yung sinasabi po dito na... sagot niya, andun si Moises. Sino bang kinakatawanan ni Moises at mga propeta? Ito kasi yung Biblia nila during that time, Brother Johnson. Law and the Prophets. Law and the Prophets. Ito yung Old Testament. Ito yung kasulatan nila. Ayan, ganyan po kasi siya gamitin Parang ibig sabihin, Pastor, ang ibig mo sabihin nito, na ang sabi ni Abraham, meron namang Biblia na magtuturo sa kanila sa katotohanan. Hindi kailangan yung patay pa magtuturo. Ayun. Yan yung mahalaga pa doon. So, ibig po sabihin, hindi totoo na pagkatapos ng kamatayan, may pangangaral pa during 1,000 years o yung grace period na sinasabi. So, ang tinatawag po diyang Moises at mga propeta ay ito'y kumakatawan pala, Pastor, sa Biblia na hawak po ng mga... Kasi ito, sa panahon ito, wala namang New Testament dito sa time ng ating Panginoon. At sabi nga doon sa
verse 30 to 31, at sinabi niya, hindi amang Abraham, dapat kung ang isa mula sa patay ay magkaparoon sa kanila, sila ay mga kagsisisi. Talagang yun ang gusto ng mayaman. O 31, at sinabi niya sa kaniya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin naman mga hikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. So, yan. Doon natin siya tutulungan, Pastor. Oo. Sa iyong mga pang-conclusion dito sa part na to. Kaya nga kung papansinin mo, Brother Johnson, kahit yung kwento nung kay Lazarus, yung Lazarus na binuhay ng ating Panginoong Jesucristo, kahit na nung nabuhay na siya, galit pa rin yung mga Hudyo eh. Hindi pa rin talaga nila pinaniwalaan si Kristo, maging si Lazarus eh. So anong ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid? Yung unbelief po na tinatawag, yung unbelief, yung hindi pagsampalataya, hindi pagkilala, mga kapatid, ay hindi po resulta ng lack of knowledge or evidence. Kundi ito po ay talagang ayaw talaga nila, stony yung heart nila, matigas yung puso nila, Brother Johnson. So kahit ano pang ebidensya ang ibigay ng Panginoon, ayan, meron na si Lazarus nga, nabuhay. Literally, yung nasa chapter 11. Pero hindi pa rin nila pinaniwalaan. Okay? Na ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa rin sila nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Sige po, at kuha po tayo ng tanong mula po sa ating viewer. At ito po ay tanong ni Brother Romuel MC Wilson Bartulata. At ang sabi po niya dito, mga kapatid, sabi niya, Kuya Johnson, ask ko lang po, tama po ba na sundin lamang ang batas na nakasulat sa loob ng kaban ng tipan? At tama din ba na hindi na dapat sundin ang kautusan na nasa labas ng kaban ng tipan na kautusan ni Moises? Maraming salamat po. And God bless po. Nga po pala, ito po yung stand ni Kabert na pagharap dati nila ni Brother Eliseo Soriano. Gusto ko lang po linawin dahil binuhol ni Bes sila ni Kabert at Kaminong sa pahayag niyang ito. Nanonood sa mga dating So, yun. Napanood ko rin yung debate na yun, Brother Johnson Ang naaalala ko doon sa debating yon ay na-highlight ko doon yung pamimilipit nung paksa eh. Oo. Kasi 10 Commandments yung paksa, dapat pa bang sundin sa panahong Kristiyano? Sa panahong Kristiyano. Ang tinitindigan naman na ni Soriano ay yung 10 utos ang dapat sundin sa panahong Kristiyano. Tila baga, wala nang iba tayong susundin kundi yung 10 utos lang. Hindi naman ganun yung pinapaksa nila. At saka hindi naman sinabi ni Kabert ng ganun. So, hindi tayo, Brother Romuel, hindi po tayo nagtuturo na yung nasa kaloob ng kaban ng tipan lang ang susundin. Kasi marami po tayong kailangan at mahalagang dapat sundin na nasa labas ng kaban ng tipan. So kung yung sinasabi niyong pinagbuhol, ay ginawa lang po niya yun para mukhang magmukhang mali ang Adventist. So yun isang bagay na hindi po natin nagugustuhan doon na gumagawa po siya ng doktrina, palalabasin na yun ang doktrina natin, Pastor. Wala pong ganon. Wala naman akong narinig na sinabi ni Kabert na yung nasa loob lang ang dapat sundin. Wala naman akong narinig na ganon. Pinanood ko at nandun kami mismo sa debate na yun, mga kapatid. So, at kasi kung ganun ang magiging argument, Brother Johnson, yung nasa loob kasi yung tapyas ng bato eh. Okay, yun yung 10 Commandments, nandun sa loob yun. Pero yung nandun sa labas niya, okay, ito yung kwan nila noon eh. Ito yung kasulatan nila noon. Nandun yun. Okay, hindi lang naman puro ceremonial law ang nandoon sa kautusan na yun, Brother Johnson.
Tama. Nandyan din yung health loss. Okay? So, lalabas, kung susundan natin yung argument na ganun, ay di paano yan yung mga health loss. Okay? Yung iba pang mga kautusan may kinalaman sa pakikipagkapwa. Okay? Na hindi din detalye doon sa Ten Commandments, na ang detalye nito ay nandoon sa labas ng Ten Commandments, mga kaibigan at mga kapatid. Ayan. Okay, so ang next po dito ay, ayan, ayoko kung makikita po ito sa screen, screenshots ko po. Ay comment at tanong po ito ni Mary Jane Mayor Fatalla. Sabi po niya rito, ayun, ayan pastor, sa screen. May tanong po ako about sa 1 Timothy chapter 2 verses 11 to 14. Yan po kasi parating ginagamit ng ibang sikta sa mga SDA. Bakit daw di natin to sinusunod? Salamat po at God bless. Ayan. Oo nga. Basahin nga natin yan. Unang Timoteo 2:11 hanggang 14. Hindi daw natin yan sinusunod. Ano po ang laman yan? Tingnan nga po natin. So, ito po. Ang sabi po dyan, Pastor, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Talatang 12. Ngunit hindi ko pinamahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Verse 13, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. 14, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. So sabi niya rito, ito'y ginagamit ng ibang sekta para daw sabihin na hindi ito sinusunod ng Adventist. Siguro yung punto doon, Pastor, na ang babae ay tumahimik na lang. Tumahimik sa iglesia. Ah. Palagay ko pati sila hindi nila nasusunod ito. Tingnan mo, Brother Johnson, ang ina-highlight kasi nila dito ay yung verse 11. O yun nga. Para bagang yung babae lang ang pinapatahimik. Itaas po ninyo ng basa sa versikulo 2. Pansinin po Yun ninyo, nga. ha? Sige. Versikulo 2. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Sabi ni Pastor Pablo, upang tayo'y mga buhay na tahimik. Yung pala yung ibig sabihin. Kasama si Apostol Pablo dyan, ha? Ano yung konteksto ng tahimik, yung pagtahimik na yan? Pansinin po ninyo yung gamit niya. Mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. So yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang babae ay mag-aral na tumahimik, ay hindi siya magpapasaway, hindi siya mag-create ng anumang kaguluhan. Brother Johnson. Tama. Okay? Ayun ang sinasabi dito. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. So napansin mo, sa kaayusan, Brother Johnson. Okay? Pero yung sasabihin mong, tahimik lang siya, hindi siya magsasalita. Hindi ganun yung ibig sabihin ng talata. In fact, Brother Johnson, kahit nga sa kanila may sa bagay, banggitin na natin yung pangalan, hindi naman na siguro bawal kasi si Bes. Di ba? Siya ang gumagamit nito eh. Si Brad Eli, di ba? Siya ang gumagamit nito. Pansinin ninyo mga kaibigan at mga kapatid, kahit sa mga live nila noon, tagabasa babae. Tagabasa babae. Tama. Tinatanong pa nga niya yung babae. Singer. Sumasagot pa nga yung babae pag tinatanong niya. Nagagalit pag walang donation. Ay, sorry. Di ba? So, mga kaibigan at mga kapatid, pansinin po ninyo, yung sinasabi ho ng talata tungkol po sa bagay na ito, hindi ho 100% na tahimik, kundi ang ibig sabihin po nito ay huwag siyang mag-create ng kaguluhan. So, ibig sabihin, Pastor, ang dinidiin nila dito, na hindi po, nakikita natin na sila mismo hindi na i-apply ito kasi ang dapat tumahimik. Ngayon, ang kanila po kasi ditong dagdag pa na explanation na wala naman doon sa talata, bawal mamuno, kaya ang Adventist daw, babae ang puno
kaya hindi natin nasunod. Ay, ang sa atin naman dyan, Brother Johnson, ay isa siya sa mga founders. Pero hindi naging puno. Oh, hindi siya yung, sabihin mong, siya ang puno. Hindi ho, mali po yun, mga kapatid. Kinukuhan natin, iwawasto natin. Isa siya sa mga founders. Hindi po siya ang founder. Magkaiba po kasi yan. Ngayon, punta natin, Brother Johnson, bawal ba, na mangaral ng tama yung babae kung hindi naman siya nag-create ng kaguluhan? Ay, hindi naman bawal yun. Okay, pansinin po natin mga kaibigan at mga kapatid. 68 verse 11 ng aklat po ng mga awit. Basahin po natin sa King James Version. Ano ho? Puntahan po natin sa English. Paki-ready yan, mga kapatid. Awit, ulitin lang. Para 68 verse 11. 68 verse 11. Ayan, sa King James Version, sa English. Sa English po, kapatid, ilagay natin. 68, ano yun? 68 verse 11. 68:11 pala. So, ayan. The Lord gave the word. Great was the company of those that published it. No? Ngayon, Ang tawag pa ng banal na kasulatan ay great was the company of those that published it. Okay? Ngayon, isa pa. Dito po sa aklat po ng Tito 2:3. Ayan. sabi po dyan sa Titus 2:3. O Tagalog na ba o English na rin? Yan, Tagalog. Pwede rin naman. Pero makikita rin naman natin niya sa... Kahit Tagalog kay English, Tagalog. pareho rin eh. Na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa masamang alak. Mga guro. Tingnan mo. Oo nga, no? Ng kabutihan. Mga guro. Ngayon ko lang napansin to. Mga guro ng kabutihan. Sino daw yan? Mga matatandang babae. Naku po. Alam nga naman, hintay mo nang tumanda bago magturo. Hindi mo pwede maturo. Makita mo, Brother Johnson, yung mga babae. Mga guro. Pag sinabi mga guro, hindi nagtuturo. Nagtuturo. Pag yung tinawag mong guro, tapos hindi nagtuturo, baka hindi... Alam nga namang, pwedeng magturo sa labas, pero pagdating sa loob, tahimik. Wala namang ganon, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung pong pagsasabi po na hindi natin nasusunod ay inaano lang po, binibigyan tayo ng maling interpretation doon sa part na yon. Minimislead po yung mga nanonood. Kasi ito pastor kasi ang hindi naintindihan ng marami. Akala nila kung co-founder, puno na. Ang totoo po mga kapatid, sa 4 na founder, 2 lang ang naging presidente. Sino po yung founder? Si James White, Ellen White, Joseph Bates, at Jane Andrews. Ang naging presidente lang ng Seventh Adventist General Conference, Jane Andrews, James White. Si Joseph Bates, hindi man naging presidente yun eh. So, hindi naintindihan nila yon. Akala kasi nila, kung one of the founder, puno na. Hindi po, inihahalal po yun sa amin. Sa inyo, pwede yun. Pero sa amin, inihahalal po yun para mag-leader. At ito nga po yung pinapakita natin. Ito, mabilisan lang ho ito mga kapatid. Ito po yung mga pangalan at mukha ng mga naging presidente ng Seventh-day Adventist. Pakilagay nga po sa para makita ng ating mga televiewers. Yung present president po natin ay si Ted Wilson. So tingnan po ninyo yung mga mukha. Paatras po tayo. Paatras po tayo. Ito po yung sumunod. Ayan. Wala akong babae dyan. May mga balbas karamihan sa kanila. Ayan. So pinakaunang presidente, si John Byington. Sinundan po siya ni James White. Sumunod sa kanya, Jane Andrews. Sunod ay si George Butler at si Uli Olsen. At ang sumunod po sa kanya ay si George Erwin, Arthur G. Daniels, William Spacer, at si Charles Watson, at si James McIlhenny, at si William Branson.
At ang sumunod po ay si Robin Pigor, Robert Pearson, Neil Wilson, Robert Falkenberg, John Paulsen, at ngayon si Ted Wilson. Asan dyan si Ellen White? Tingnan niyo po sa internet, nandun naman yan eh. Oo, available naman yan. So, yung sinasabi niya, kahit hindi tayo tumututol na pwedeng maging leader ang babae, ang tinutuwid lang natin dito, Pastor, yung pag-aakala nila na ginawa po nating leader si Ellen White. Ikaw naging leader, wala rin problema dahil hindi na mabawal sa Bible, ha? Di ba? May propetisa pa nga. Lagay nga rin, di ba sa sa Judges 4. 4:4. Tingnan niyo po sa The Living Bible. Ganito po ang nakasulat sa The Living Bible, Judges chapter 4, verse 4. Tingnan natin. Iba yung lumabas eh. Judges chapter 4, The Living Bible. Ito may version na po tayo ngayon na hintayin lang natin para makita po ninyo. Judges chapter 4, hindi Judges, mga hukom. 4:4. So, hintayin natin po mga kapatid. Judges. Judges, hukom. Sa mga hukom. Hintayin natin mga kapatid. At bago nakagilap. Sige, kaya mo yan. Nasaan na? Ayan. Ayan, yun, tumama na. The Living Bible. Israel's leader at that time, the one who was responsible for bringing the people back to God, was Deborah, a prophetess. O, babae talaga siya. Deborah na, prophetess pa. The wife, asawa, wife, babae, of Lapidoth. Leader. Hindi bawal. Pero tinutuwid natin na hindi naman naging leader natin si Ellen White. Ayaw natin ma-misinterpret tayo tungkol sa bagay na yun. Tingnan mo naman. Kaya yung mga nagsasabing ganyan, sa ating nagtanong, ano lang yun? Para lang paniwalain yung iba, Pastor. May panliligaw talaga, may panlilin lang silang ginagawa, Brother Johnson. So, dapat po hindi ho ganon. Maging faithful po tayo doon sa kabuuan ng banal na kasulatan. Hindi lang yung cherry pick ang ginagawa natin. Okay? Okay. Ito pa, Brother Johnson. Sige, Pastor. Sige, Pastor. Siguro basahin natin yung 6-8-11, yung binigay ko kanina. Basahin natin sa Tagalog. Para ma-highlight natin yon. 6-8-11 ang aklat ng mga awit. Okay? Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga babaeng nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. Tingnan mo. May mga naghahayag talagang mga babae, Brother Johnson eh. Ito pa. Sabi dito sa, pansinin nga po ninyo mga kaibigan at mga kapatid, sa Pilipos 4:1-2. Okay? Pilipos 4:2-3. Pilipos. Ayan. 4, 2 at 3. Ayan. Pilipos 4, verses 2 and 3. Ayan. Ipinamamanhik ko kay Iodias at ipinamamanhik ko kay Sintike na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. 3. Sinimpunin niyo mga kapatid. Oo, pinapamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Yun naman. At kasama rin naman ni Clemente at ng iba pang aking mga kamanggagawa ng kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Tingnan mo, mga babae kasama sa gawaing Ebanghelyo, Brother Johnson. Okay. May follow-up po dito, mga kapatid. Si Emmanuel Viras. Ito yung follow-up niya. Bakit ninyo sinusunod ang mga sulat ni A.G. White? Kung di naman pala siya leader ng SDA. Parang ganito, Pastor. Bakit kita susundin? Di ka naman leader din, Pastor.
kung galing ba naman sa Biblia yung tinuro niya, ba't di ba susundin? Oo, isa nga siyang propetisa. Pagkilala natin sa kanya bilang isang propetisa, mga kaibigan at mga kapatid. So, ginamit siya ng Panginoon. Parang yung nagsasalita doon sa sa programa ng kabila, di ba? Naman. Oh, may mga tama rin naman siyang sinasabi. Oo. Pero kahit may mga mali din naman, kaso sinusunod din naman ng mga membro, di ba? At least ang doktrina ho natin, hindi galing kay Ellen White. So ang kanyang mga sulat ay payo. Bakit hindi mo susundin? Kaganda-ganda namang payo. Oo. Kung mo ba hindi leader at nagpayo ng tama, hindi mo susundin dahil hindi naman leader. Pangit naman yun. Ayun ang masaklap na premise, Brother Johnson. Nakasusundin mo lang pag leader. Ayala, pangit kaya. Diba? Nga naman, no? Halimbawa, hindi naman leader, tama naman yung sinasabi niya. Palangan naman di mo susundin. Tama. Halimbawa, di ba? May mga bata nga pag nagsalita, tama yung sinasabi. Susunod din ng matanda. Alangan naman, porket bata siya at hindi siya leader, hindi mo na siya susundin. Oo nga, may nakita nga akong vlog gano'n Bata, pinapayuhan yung may edad Ang galing ng bata Alam mo, yung mga bata minsan, madalas pala. May dapat tayong matutunan sa kanila, kaya nga ginamit sila ni Jesus Christ na sa illustration Di ba sabi si Einstein ko, hindi ako nagkakamali Sinasabi niya na kahit sa maliit na bata, meron tayong bagay na matututunang mahalaga. Ay, yung pagpapatawad pa lang, Brother Johnson. Tama, sa Biblia. So, mali pong filosofiya yon Brother Emmanuel Viras, na kung hindi leader, bakit dapat ay huwag mo susundin? Hindi naman pala leader, ba't mo sinusunod? Ganon. Hindi pa pwede yun. Huwag na rin tayong sumunod sa mga teacher natin. Hindi naman natin leader yan. Paano ngayon yan? So siya po ay meron pong mga sulat na, kasi nga, siya po ay meron mga vision. So ang kanyang mga payo ay sinusunod ng Adventist kasi magaganda po ang kanyang mga payo, mga kapatid. So ganun yun, Brother Viras. So, okay. Sino pa yung dito? Ayun, may lumabas sa screen. Ano po ba ang biblical exegesis? Palaging may ganun ng Exodus 35 verse 3. At sagot sa mapanlait na argument na di umano'y labagista ang isde dahil nagluluto sa araw ng Sabat. Bakit yung nagbintang niyan, di ba nagluluto? Baka yung nagluto, nag-chat niyan, napakinggan mo niyan, nagluluto din Tapos na yung sinabihan ng labagista. So, yung talata na binigay niya, Pastor. Sige, basahin natin. Ano ba yan? 31. Pakilagay nga sa screen yun, yung niya, ang talawata, 35 verse 3 ng Exodus. So, ganito po ang nakasulat, 35 verse, huwag kayong mapapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Labagista daw tayo kasi bawal magpaningas ng apoy. Nasubukan mo na bang nagpaningas ng apoy, Brother Johnson, sa buo mong bahay? Anong mangyayari? Bugtan, sunog. Huwag mong papaningas ng apoy sa buo mong tahanan. Huwag mong sisindahan yung bahay mo. Sige. Joke lang po yung mga kapatid. Contest na. Minsan kasi, Brother Johnson, may mga makukulit kasi nagtatanong sinasabayan mo na lang. Minsan, nasa atin sabayan. Ayan. Nasubukan nyo na bang nagpaningas? Apoy sa buo mong bahay. Abay, talaga mahirap naman yung Brother Johnson. Kahit anong araw, hindi ko gagawin yun di ba? Ngayon po, kailangan, pwede ba? May mga pagkakataon ba na pwede namang magluto? Magpaningas. Magluto. Magluto. Kasi ang konteksto, magluto daw may pagre-ready ba ng pagkain din sa araw ng Sabat or sa banal na araw?
Pansinin nga natin dito sa aklat ng Exodus. Okay? Ah, 12, 12, 15 to 16. chapter 16. Chapter 12, 15 to 16. Chapter 12. Ito po, basahin natin. 12, 15 hanggang chapter 12, verse 15. Yan. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihihiwanay sa inyong mga bahay ang libadura. Sapagkat sino ang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa 7 araw, ay ihihiwanay sa Israel ng ang taong iyon. At sa unang araw, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa 7 araw man ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kainin ng bawat tao na siya lamang maaring gawin ninyo. Kaya kung ito'y food-related, Brother Johnson, may pagpapahintulot naman ang banal na kasulatan tungkol po sa bagay po na yan. Ano ho? Now, bakit may banggit dyan na huwag pagpapaningas ng apoy? Alam naman natin, Brother Johnson, sa konteksto nila. Mahirap. Wala man posporo nun. Oo. Wala rin hikala na diklik. Ganon. So, malaki yung pagkakaiba panahon nila sa kapanahunan na natin ngayon. Ang purpose lang naman kung bakit iniutos nun, mga kapatid, kasi very laborious po yung pagpapaningas ng apoy. Masyadong mahabang oras ang gugugulin. Ayon ng Panginoon, na doon na lang mauubos yung halos araw ng Sabat sa pagpapaningas ng apoy. Tsaka isa pa, ba't sila magpapaningas ng apoy kung wala naman yung mana na mahuhulog? Para iluto mo yung mana ay kailangan mong dikdikin, matrabaho po yon. Kaya ang ginagawa po nila, pinapainit na lang ang pagkain. Kaya dito sa binasa natin, mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, meron po silang mga festival na binabanggit. Sabi nga doon sa verse 15, 7 araw, no? 7 araw na kapistahan yun, pastor eh. So kung 7 araw, tapos doon sa talatang 16, sa unang araw may pagkakatipo na. Masasagasaan mo talaga dyan yung araw ng Sabat eh. Tama. Ngayon, ang pangingili nila sa ibang araw, pastor, pareho lang eh. Doon sa 7 araw. Aba ano pang makakain nila? 7 araw yon? Wala namang refrigerator nun. 7 araw yun, paano pa pagdating ng pangatlong araw, pang-4? Panis na kung hindi sila magpiprepare ng kakainin. So, hindi talaga po pwede yun. May exemption talaga pagdating po doon sa kanilang mga festival na ginagawa, tapos isa doon ang madadaanan, kasi 7 araw yun, madadaanan doon yung araw ng Sabat, hindi talaga pwedeng hindi magluto, mga kapatid. Maaga silang magkakamatay doon. So, hindi yung apoy mismo, Brother Johnson, kundi yung magpapaapoy. Yeah. Okay. Kasi doon sa Numbers 28:9, pansinin po ninyo, mga kapatid. Sige. 28:9. Numbers. 28 verse 9 ng Aklat ng Bilang. Okay. Ayan. Sige, pastor, kukuha ko ng tanong dito. At sa araw ng Sabat ay 2 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at 2 ikasampung bahagi ng 1 epa na mainam na harina. Pinakahandog na harina ay naluan ng langis at ang handog na inumin ni Yaon. So kung papansinin po ninyo dyan, mga kaibigan at mga kapatid, may handog, may umaapoy, Brother Johnson, kahit araw ng Sabat, sa talata pong yan, mga kaibigan at mga kapatid. So hindi po yung apoy mismo ang masama. Okay? Nakita natin dito na hindi ho yung apoy mismo ang masama, kundi yung way ng pagpapaapoy. Sa panahon natin ngayon, kaiba naman na nung kapanahonan nila, brother. Magkaiba na tayo ng konteksto. Iba na tayo ng setting sa panahon po natin ngayon. Okay. Ito.
Mula po kay Id Balundo. So, yan, pakita po natin. Sabi niya po dito, ayan, Pastor, tanong niya, Good evening po. Watching from Naga View Adventist College. Uy, binabati ho natin yung mga estudyante Oo, sa Naga View College. NVAC. Ayan. Yan po yung ating eskwelahan dyan sa Bicol. Salamat po sa mga nanonood at mga instructor natin dyan sa NVC. Ito po tanong. Pakilagay lang po muna. Wala pa yung tanong. Iyan. Ask ko lang po about great controversy, page 637. Demons acknowledge the divinity of Christ. Ano pong explanation dito? Dahil napanood ko po itong ginamit sa debate or panlaban sa ating mga SDA. Kasi ang kalaban natin, di naniniwala sa divinity of Christ. Di parang gusto niya siguro sabihin, para tayong demonyo. Kasi demonyo naniniwala sa... Alam mo, Brother Johnson? May maganda sagot. Sige. Ito, Brother Johnson. Ang tanong dyan porket ba paniniwala ng demonyo? Malina. Malina. Yeah. Mayroon din bang paniniwala yung demonyo na tama? Oo nga. Sige, basa. Pansinin nyo mga kapatid, Kasi lalabas dyan, mas mabuti pa demonyo. Kaya hindi makaka-score yung gagamit sa atin yan Hindi, tsaka kilala kasi ng demonyo si Kristo Bago siya hinagi sa lupa, siyang atumalo sa kanya. Pansinin nyo mga kapatid. Basahin natin. Santiago. Yan. Okay. Oo nga, paniniwala nila yan. Tingnan mo. Santiago 2:19. Sabi po dyan, 2:19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Tignan mo. Naniniwala din Ay ang tumutulig sa atin ng ganon, naniniwala na ang Diyos ay isa. Pareho sila ng demonyo. Makaka-score din ba yung ganong argument? Kaya yan ang sinasabi natin mga kaibigan at mga kapatid. Yun pong statement kasi ni Ellen White, tama yun, Brother Johnson Okay? Na maging ang demonyo, ang mga demonyo ay naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating puputulin na tila bagang ang pinaparating na sa demonyo na tayo. Hindi ho ganon, mga kaibigan at mga kapatid. Babalik sa kanila yun kasi tanungin mo naman, ilan ang Diyos sa inyo? Iisa. Pareho kayo. Alam mo, Brother Johnson, ano naman yung marami akong bagong natututunan sa iyo, Pastor. Alam mo, brother, ito pa, Brother Johnson. Sige nga. Yung tinawag ni Kristo na kayo'y sa inyong amang dyablo, doon sa 8:44 ng 1. Pasinin nyo mga kabaigunan at mga batid, Sige. 8:44 ng John 1. 8:44. Kayo'y 8:44. Yan. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama. Ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ano ang aral, Brother Johnson? Hinahanap ko ano ang aral ng mga sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo na sila daw ay sa kanilang amang dyablo? Mga anak ng dyablo. Itaas natin sa 41. Ganon? Tignan mo. Naku, kinakabahan ako dyan. Sige, tingnan natin. Verse 41. Pakita natin. Ayan. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sino daw yung ama nila? Dyablo. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Alam mo? Oo nga naman. Yung paniniwala nila, isa lang isang ama, isang Diyos. Siya lang, si Kristo hindi.
Tingnan mo. Sa Jablo pala yun. Sabi dito, kayo'y sa inyong amang Jablo. Talaga naman, kung papansinin mo ang chapter 8, talaga naman pinapakilala si Jesus Christ. Tama. Hindi mo kinilala. Yung hindi naniwalang pag-Diyos siya. Sabi doon, kaya kulang, Brother Johnson. Kapag nagbasa tayo ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, hindi lamang yung mga piling talata sa theology kasi, Brother Johnson, ay tignan mo yung kabuuan ng Biblia bago mo mag-create ng iyong aral. Okay? Hindi yung namili ka lang ng mga talata ng Biblia, tapos ito na yung gagawin mong aral. Dapat po yung totality of the scriptures ay dapat po nating i-consider, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi lang mag-cherry pick tayo, hindi ho ganon. Tapos, hindi po yung pinapaniwalaan natin ang mag-frame ng ating theology. Okay? Kundi yung kabuuan ng Biblia, dapat doon mag-frame yung ating theology. Brother Johnson. Tama. Ayan. Okay. May nagdidebate na sa comment section. Sige, kayo na muna bahala dyan. Okay. Ay, wala na palang oras. Naghahanap ako ng tanong. Talaga namang napaka-exciting natin. Siguro, shout-out na lang natin yung iba dito, mga kaibigan at mga kapatid. Ayan, nandito po si Sister Teresita Galapon. Ayan, na-meet ko ito sa... Baka makalimutan mo si Sister Susan Garulacan. Mayayari tayo. Nabanggit ko na siya kanina, Brother Johnson. Baka ikaw ang makalimot. Sister Teresita Galapon ay na-meet ko ito sa... Na-meet ko ito sa Singapore. Sige. Ayan. Oo nga. Ganon din si kapatid na Bernice Antonio. Ayan. So maligayang panonood po sa inyo. Si kapatid na James Patrick Villafuerte. Ayan. Maligayang panonood, kapatid. Ayan. Nagpasalamat si Brother Ed Balundo. Malinaw daw magmakasagot natin. So thank you. Sige. Wala mo tayong time. Haluin panalangin, Pastor? Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, dinadala namin ang lahat ng papuri at pasasalamat po sa inyo. Napakabuti po ninyo, Panginoon, sapagkat binigyan kami ng pagkakataon na ganito upang muli naming maparating, madala ang mga katotohanan ng inyong salita sa aming mga taga-subaybay, maging sa aming mga kaibigan at mga kapatid na nagsusuri ng inyo pong mga aral. Amin pong idinadalangin sa mga sandaling ito si kapatid na Ruel Espina, Amy Romo, at ganoon din si kapatid na Fernando Gallardo, Melinda, si kapatid na Chaisena Ella Villanueva, kapatid na Meg Adriano, si kapatid na Nonata Thompson, Mimi Rivera, si Rizal John Peter, si Junior Drapisa, Peka Tangay, at Anthony Infante. Lord, hiling po namin ang pagdampi ng inyo pong makapangyarihang kamay sa katawan ng aming mga kapatid po na ito upang maranasan nila, Panginoon, ang inyo pong kapangyarihan at kagalingan. At sa kabila ng kanilang kalagayan, Panginoon, patuloy niyo pong patibayin ang kanilang pananalig at pananampalataya sa inyo. Makita po nila, Panginoon, na ang hamong dumating sa kanilang buhay ay hindi ho maglalayo ng kanila pong relasyon sa inyo, bagkus magamit ang mga pangyayaring ito upang patuloy silang kumapit at manampalataya sa inyo. Amin ding idinadalangin si Modili at Toto Tad, kanilang pagluluksa, pagdadalamhati, Panginoon, damhin nila ang presensya ng inyo pong banal na Espiritu. Ganon din sa Perdido family, samahan niyo po sila, O Diyos, ang inyo pong kaaliwan, ang kanila pong maging karanasan sa mga sandali ito. Si kapatid na Jan, si kapatid na Grace, inyo po silang samahan sa pang-araw-araw na pamumuhay at ang kanilang pananalig at pananampalataya ay patuloy na lumalim. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakibahagi sa programang ito. Hanggang sa muli, samahan niyo po kami. Ito po lamang sa programang Katotohanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Muli po namin binabati ang lahat ng mga nanonood. Kung ikaw ay malabagin,
Tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang batas, Reality. oo, iba po yung ama, Yan. anak,